Dabardan mga kagar, kakuste. Nandito tayo ngayon sa kabundukan ng Royal Palace habang tinitignan tong paglubog ng sunset. Tamang vlog muna tayo. So sa wakas nakalabas din tayo sa ating lungga kasi ilang araw din na kain tulog lang tayo sa bahay kasi panay ulan dito sa Dubrovnik mga kagar. Ngayon lang gumanda yung panahon. Kaya tamang jogging, hiking tayo ngayong araw na ito mga kagar kasi tumataba na, ilang araw din na walang pasok. Ganito, pag winter dito sa isla mga kagar, walang pasok mga kagar. Kaya tugma ito sa topic natin ngayon na seasonal contract mga kagar. Kasi maraming nagtatanong sa atin patungkol doon sa seasonal contract. Kung paano ba to? Pag natapos ba yung kontrata nila, may trabaho ba, naghihintay? Or uuwi sila ng Pilipinas? Bago natin sasagutin yan mga kagar, short video muna tayo. So disclaimer lang tayo mga kagar, pagbibisla ako dito sa opinion ko at saka experience ko dito sa Croatia sa loob ng 4 na taon na nagtatrabaho ako dito. At saka bilang isang seasonal worker din at saka yung agency ko dati, Humbles Hunter mga kagar. Alam ko iba-iba tayong experience dito sa Croatia, mayroong napaganda, mayroon ding nagsisisi bakit sila pumunta dito sa Croatia. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung pros and cons bilang isang seasonal contract dito sa Croatia mga kagar. So unahin na natin yung pangit mga kagar, yung cons bilang isang seasonal contract. Una dito, worker or seasonal worker. Pag sinabi kasing seasonal worker, ito yung 6 months to 8 months lang yung kontrata. Kasi yung mga karamihan sa mga company dito nagsasarado ng September, October to November mga kagar. Pagdating ng winter mga kagar, ibabalik kayo sa agency nyo kung saan kayo nanggaling. Tapos yung agency nyo magbibigay ng option kung uuwi ba kayo ng Pilipinas or bibigyan kayo ng trabaho. Pagkatapos niya mga kagar, nasa inyo na yon kung igagrab nyo ba yung uwi ng Pilipinas or igagrab nyo yung trabahong ibibigay sa inyo. Next natin trabaho. Pagdating kasi ng winter mga kagar, ang available na trabaho halos lahat ay nasa Zagreb. Pero ito din yung kapangitan. Kasi halos lahat ng mga seasonal worker na nanggaling sa isla, pupunta ng agency nila, pupunta ng Zagreb, doon mag-a-apply ng trabaho. Kaya ngayon sa Zagreb, pahirapan na makahanap ng magandang trabaho. Kung meron mang magandang trabaho, nasa farm, nasa construction worker, or nasa factory, or cleaner mga kagar. Pero depende pa rin yan sa agency nyo kung anong trabaho na ibibigay sa inyo. Next natin mga kagar, long vacation. Ano ba ibig sabihin nito mga kagar? Like for example, chef kayo. Pero yung bakanting trabaho na ibibigay ng agency sa inyo, cleaner or factory worker. Ayaw nyo i-grab nyo kasi mataas yung pride nyo, mataas yung ego nyo. Ang mangyayari yan mga kagar, magkaka-long vacation kayo. Kasi walang trabahong ibibigay sa inyo ng agency. Aabutin kayo ng 3 months to 5 months na walang trabaho at walang sahod mga kagar. Kasi dito sa Croatia, no work, no pay. So next natin mga kagar, sahod. Sa sahod naman gar, huwag kayo mag-expect na malaki yung bigayan pagdating ng winter. Kasi pag winter mga kagar, maliit lang talaga bigayan dito. Umaabot lang ng 600, 700 to 800 to 900 lang mga kagar. At saka yung tropa ko nga mga kagar, 900 lang yung binigay sa kanya dun sa Zagreb. Sa kanya pa yung bahay, transportation, at saka pagkain. Kaya kayo na bahala mga kagar kung anong discarding gagawin nyo para lumaki lang yung sahod ng mga kagar. Pwede naman kayo mag-part-time mga kagar. Huwag lang kayo magpahuli. So yun yung mga cons bilang isang seasonal contract. Yun nga sabi nila, merong pangit, meron din maganda. So pag-usapan naman natin ngayon yung pros bilang isang seasonal contract. Una dito, absurd. Pag nakitaan kayo ng company nyo na maganda yung performance nyo, masipag kayo sa trabaho, hindi kayo reklamador, hindi kayo iyakin, hindi kayo sip-sip sa trabaho, 100% mga kagar, ma-absorb kayo ng company. Ito na makagandahan pag na-absorb kayo, pagka umabot kayo ng 2 years sa isang company, lalo-lalo na pagka yung company nyo ay seasonal lang, nagko-close ng November, tapos nagbubukas ng March, yung bakasyon nyo na December, January, February, March, bayad yun mga kagar bago kayo babalik sa trabaho. Yun yung kagandahan pag na-absorb kayo. Next naman natin, sahod. Pag in-absorb kayo ng company yung mga kagar, kasi masipag nga kayo, huwag kayo mahiyang magpa-increase mga kagar, magpataas kayo ng sahod. Kasi dito sa Croatia mga kagar, walang gratuity dito. Hindi katulad sa Middle East,
na mayroong graduate na umaabot ka ng 2 years, 3 years, to 5 years, to 10 years na mayroon ka makukuha ang graduate sa Middle East. Unlike dito sa Croatia, aabutin ka ng 5 years, 10 years, to 20 years kakatrabaho, wala ka makukuha ang graduate. Kaya much better magpataas ka ng sahod mga kagar. Next naman natin, apply. Sa pag-a-apply naman mga kagar, wala namang problema pag nag-apply kayo doon sa ibang company as long as tapos na yung kontrata nyo. Lalo-lalo na pag nakahanap kayo ng magandang company, maganda yung pasahod, or gusto nyo makasama yung kaibigan nyo, asawa nyo, girlfriend nyo, walang problema yun mga kagar. Wala nang hahabulin yung agency sa inyo. Kahit na yung company na pinapasukan mo, na gusto-gusto ka nila i-absorb, wala na silang hahabulin doon kasi gawa mo nang tapos na yung kontrata nyo. Tapos pwede pa kayo makapag-apply sa ibang bansa katulad ng Spain, Italy, Finland, Austria, Ireland, Iceland, kung anong bansa na gusto nyo mga kagar. As long as tapos na yung kontrata nyo. So wag yung gayahin yung iba na 1 month pa lang, 2 months pa lang, 3 months pa lang. Dito sa Croatia, lumilipat ng sa ibang bansa. Meron nga kami nakilala na kakarating pa lang sa Zagreb Airport pa lang. Tumakas na agad, pumunta ng Austria. Kaya humihigpit yung Croatian law ngayon sa mga expat kasi maraming tumatakas na hindi pa tapos yung kontrata. Sa nagbabalak na tumakas na hindi pa tapos yung kontrata, maawa naman kayo sa amin na nagtatrabaho ng maayos dito sa Croatia. Tips ko naman sa mga seasonal worker na katulad ko dati, alam ko hindi lahat ng seasonal worker malalaki yung sahod. Yung iba, hindi pa tugma yung trabaho na in-applyan. Pagdating dito sa Croatia, umiiba na yung trabaho. Bakit ko nasabi yan mga kagar? Kasi ako naranasan ko yan. Yung time na seasonal worker pa ako. Maliit yung sahod, tapos yung trabaho ko dito, bartender, pero pinapahakot sa akin, bato, buhangin, simento at marami pang iba mga kagar. Makikita nyo naman sa video mga kagar. So kung ayaw nyo talaga dyan sa company nyo, much better 3 months to 2 months bago ma-expire or matapos yung kontrata nyo, mag-apply na kayo sa iba. So, ang gagawin nyo, mag-join na kayo sa mga groups dito or sa mga social media dito sa Croatia. Madami nagpo-post yan mga hiring. Mag-apply na kayo. Para pagkatapos ng kontrata nyo, tuloy-tuloy yung sahod nyo, tuloy-tuloy yung trabaho nyo. Kung may na-miss man ako sa pinagsasabi ko ngayon mga kagar, mag-comment na lang kayo sa comment section. Sasagutin ko yan sa aking makakaya at gagawa natin ng content dyan sa susunod. Kung gusto nyo mga ganitong video, don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification below para magiging updated kayo sa panibago nating vlog. Yun lang mga gar, and God bless.